Please check out my online shop sa Shopee, Mystic Queen PH for protection and prosperity items, bracelets, and zodiac sign bracelets na perfect pang regalo ngayong holiday season. Dahil bukod sa mga vouchers na available para sa inyo, may 25% discount din tayo sa lahat ng items until November 30, 2023. So grab this opportunity at padaluyin ng swerte sa pagsalubong ng taong 2024. Check out nyo na yan. Lahat ng links ay nasa description. Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for November 27 to December 3, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin niyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Ayan. So, pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Okay, Gemini, let us see your overall energy for this week. You have the Ten of Swords. Dami niyong dami niyong pagod. Parang, pwedeng hindi physically, no? Parang yung isip niyo pagod na. Saka iisip. Oo. Maari ring maraming mga nakikialam or nagmamagaling sa buhay mo ngayon na nagbibigay ng mga advice, yung iba unsolicited, no? Hindi mo naman hinihinga ng opinion, magbibigay na lang opinion. So, pwedeng naapektuhan ka sa mga sinasabi ng ibang tao. Let's see your challenge. Ano yung challenge ng mga Gemini? What is the challenge? The King of Swords. O, parang iba sa inyo nahihirapan kayong mag-set ng boundaries. Ito yung tipong ina-absorb nyo na lang kung ano yung sinasabi ng iba. Para lang walang gulo. Tapos, kayo rin yung nagsasuffer. So, kailangan, mas, kumbaga, ang tawag dyan, sanayin. Ayun, sanayin nyo yung sarili nyo na mag-set ng boundaries. It's okay to say no. Diba? Para hindi kayo na-take advantage ng iba. Let's see your opportunity. Ano yung opportunity ng mga Gemini? Dalawa. Okay. Oh. Opportunity is to make some changes, no? At iwasan yung overthinking. I'm sensing freedom. You have an opportunity to free yourself from a very toxic situation. Dahil some of you want to please other people, no? Yes, kasi judgment is about rebirth, changing, reinventing yourself. So you have an opportunity to free yourself, no? Palayain ang sarili mo and become more authentic for who you really are. Let's see your blessing. Anong blessing ng mga Gemini? Ano yung blessing? The High Priestess. Inner knowledge. Higher knowledge. So, this is your intuition, instinct sasabihin ko. Yung instinct, intuition ninyo, you are becoming more highly intuitive, no? Marami kang mga kaalaman na matutuklasan pa sa sarili mo. Marami kang mga bagay na hindi mo akalain na kaya mo palang gawin. Okay? So, that is your blessing. I also see na merong secret na marireveal sa'yo ngayong week na to. And itong secret na to ang magpapalaya sa'yo sa situation na meron ka, something very toxic. And para siyang blessing in disguise for some of you na sa una, very shocking yung malalaman ninyo, pero eventually you will realize na mabuti na lang nalaman nyo. At least you know the truth. So, let's see your love life. Ano yung love life ng mga Gemini? Karmic. A lot of passion but difficult to maintain. Some of you are dealing with a karmic relationship. Most of the karmic relationship, medyo toxic, no?
Yung on and off ang relationship na yan. So, pwedeng yan yung situation ninyo na gusto niyo nang makalaya sa isang toxic na relationship. Oh my God, look. May secret talaga. Nakakaloka. Meron pang isang card. Honeymoon. May secret honeymoon. Okay. Ano ito? Baka meron kayong matutuklasan about your person na mga bagay na ginagawa niya sa ibang lugar nang hindi mo alam. And you will realize na, okay, tama na. Sobra na, palitan na. Ganon. Nako. 9 of Coins. The Hanged Man. I think, yung iba sa inyo, may idea na kayo nito. Pero hindi niya pinapansin. 9 of Swords. Nag-overthink kayo, pero may basehan. Kasi some of you are, yung inyong partner, maaring spending a lot of money na hindi mo alam kung saan niya ginastos. Tapos, eventually, malalaman mo rin. Pwedeng ginastos niya sa ibang bagay na itinatago sa'yo. Diba? Some of you naman, kung hindi ito romantic connection, may mga meron kang loved one, mahal sa buhay na ayaw niyang malaman na marami siyang pera or ayaw niyang malaman mo na gumagala siya. Pwede tong kahit na sino, ha. Oo. Pwedeng sa family ninyo. Kasi ayaw niyang malaman mo na meron siyang budget para sa gala. Okay. So, sa career naman, kailangan mo daw maging kalmado sa iyong situation sa trabaho, sa career, sa business. And yung iba, pagdating sa finances ninyo, kung kayo ay nagkaroon ng challenging situation sa inyong kaperahan, unti-unti na kayong makakabangon. Oo, may mga bago kayong ideas, no, to create money, lalo na kung nasa business kayo. And meron kayong mga bagong goal na isusulat na gusto nyong ma-achieve. You have the Knight of Wands. Yes, yung iba sa inyo, mamadaliin nyo to na magawa. Oo. Parang andun kayo sa mode na palaban mode pagdating sa trabaho, sa career. You have the King of Coins. That's finances, no? Financial stability. 9 of Wands. So, this is strength. Ano man yung nire-require ngayon sa trabaho, sa career, sa business nyo, kayang-kaya nyo tong i-handle. So, if your relationship is not really working well at this time, yung iba sa inyo mas magfo-focus sa finances, sa career, sa trabaho. And this is going to be worth it, no? Mas worth it siya. Invitation. The words you speak are an invitation in life. Ano to? A request. Tama ba? A request to bring energy into form. Choose your words carefully, yes. And choose your thoughts carefully. Lalo na yung mga nag-overthink dyan tungkol sa mga problema ninyo. The more kasi na lagi nyo iniisip yung problema, the more na nagkikreate ng problema. So, isipin nyo yung mga magagandang bagay para yun yung inyong ma-manifest. Okay? So, that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.